Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Guys, another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Love life, love story, lessons in life, guidance in love, ang nais yung ipabatid sa amin. Nine of Pentacles, Hanged Man, Four of Cups, Four of Pentacles, Queen of Swords, Two of Cups, Eight of Wands, and Queen of Wands. Yan. This is a very short reading. I can see here that maaring umalis ka na doon sa taong sobrang greedy. Ibig sabihin niya masyadong possessive sa material na bagay na kung saan parang hindi ka pinagkakatiwalaan pagdating sa money matters. No? Kung mag-partner kayo, mag-asawa kayo, mas mahirap yung ganun eh. Parang wala kang diba? Wala kang freedom pagdating sa ibang decisions in about money, wala kang hawak. Kasi itong taong to masyadong possessive pagdating doon. In terms naman sa relationship ninyo, ganun din siya, ka-possessive, na nakakasakal na. Yung negative obsession na yon at kawalang tiwala sa'yo. So, lahat na lang ng bagay parang magiging issue dahil nga sobrang obsessive siya. Masyadong possessive din siya sa'yo. Nakapag-isip-isip ka dahil sobrang nasasakal ka na dahil ayaw mo ng ganong klaseng relasyon, especially kung hindi pa naman kayo married, tapos ganun na yung partner mo, yung person mo, parang wala ka na talagang kalayaan, di ba? Yun pa lang eh. Kaya ang ginawa mo, you cut off that person into your life, tinanggal mo na yung connection ninyo, lumayo ka na, inalisan mo na yung taong yun, dahil alam mo na sobrang nasasakal ka na lang sa kanya. You don't have any freedom. Ang hirap makahinga. Ganun. Maaring single ka sa ngayon sa mga panahon na to, pero mas nagagawa mo na yung mga gusto mong gawin at mga kailangan mong gawin para mas mapaunlad yung sarili mo at yun yung nangyayari sa'yo. Na nakawala ka na sa taong yun, you have freedom to do whatever you want in order to grow. No, pagdating sa financial na bagay, nakakapag-decide ka na kung mayroon ka man gustong business, mayroon kang gustong gawin, gustong puntahan, diba? At maganda kasi, Nine of Pentacles, although single ka, you are doing great and you are having fun with your life. Pero ito yung mangyayari dito. Yung person mo, nahihirapan ngayon maka-move forward. Yung person mo ngayon, na inalisan mo, maaring nagkakaroon na ngayon ng, ito rin yung hangman, ng mga realizations na sa mga nagawa niya sa'yo, na siguro na-realize niya sa sobrang pagmamahal niya. Diba sabi naman, lahat naman ng sobra masama. Siguro ang hindi lang masama is yung sobrang pagmamahal ni God.
Pero other than that, kahit yung tao, kapag nagmahal na sobra, na nakakapanakit na, ay nakakasama rin. Siya ngayon yung nagdidwell dun sa empty cup. Ikaw yung empty cup niya kasi wala ka na sa piling niya. No, kahit na sabihin natin maraming iba dyan na parang nag-ano sa kanya, nagpapapansin, di ba? Ikaw lang talaga. Yung sobrang pagmamahal niya na nasakal ka, na ngayon okay ka na, siya naman ang hindi makawala. Yan o, hindi maalis sa isipan niya yung ikaw. At maaring na-realize na niya yung mga bagay na yon. Then, because you are doing well with your life, you are being passionate, you are so attractive, magugulat ka isang araw. Biglang magkakaroon kayo ng communication, biglang magre-reach out sa'yo yung person mo. Gusto niya makipag-usap sa'yo, gusto niya makipag-ayos sa'yo, at maaring gustong balikan ka. At kung mararamdaman mo sa taong to yung tunay na pagsisisi, kaso lang sa umpisa, syempre ang hirap pagtiwalaan kasi sobrang nasakal ka nga at okay ka na yung kalayaan mo ngayon Pero once you feel within you, in your heart, that you still have feelings for this person and you want to give another chance, why not? Posible na maging kayo muli. At maaring this time, because of realizations niya, magbabago na tong taong to. Magkakaroon na siya ng adjustment sa sarili niya at matututo na siya na magtiwala. At hindi na magiging, sabihin natin na one way na lang inyong relationship, na siya na lang yung masusunod. This time, kasi pwede niyong pag-usapan to Diba? Kung gusto niya makipagbalikan, sasabihin mo sa kanya kung bakit ka umalis, yung sobrang pananakal niya sa'yo, at babalikan mo lang siya kung magbabago na ang lahat. At hindi basta-basta yung pakikipagbalikan sa kanya. Kasi I can sense here na strong na yung personality mo dahil sa pinagdaanan mo yan. At kapag napatunayan na niya, that's the time na babalikan mo siya. And it will be, kumbaga parang it's lesson learned para do sa person mo. At naging maganda naman yung pagbabago dito because of realizations and reflections. Kaya wala namang masama, especially kung yung taong yun ay nagbago at natuto sa kanyang mga pagkakamali. Yan. Trust. The situation is calling for you to have faith. So just trust. Siguro yung kailangan sa person mo, yung tiwala, and to have faith. Have faith in love. Trust that all will work out for the best. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.